Hallelujah. Let us focus on the presence of our Lord Jesus. And let's continue to speak to Him and praise Him, give Him thanks, and ascribe to Him our worship. For truly He is a God, the Almighty God, who loves us and died for us. Yet He rose again to give evidence to His victory over the works of the enemy, over death. And He is seated right now at the right hand of God. Hallelujah. Oh Lord Jesus, we are so thankful once again for this moment that we can come and, Lord, enjoy your presence, enjoy your blessings. And Lord, maraming salamat, Panginoon, na patuloy na kami, Panginoon, ay nakakaroon ng malayang panahon, malakas na pangangatawan at tamang kaisipan na magtipon sa lugar na ito, Panginoon, upang, Lord, Ikaw ay sambahin, Ikaw ay purihin, Panginoon, at pasalamatan sa lahat ng iyong mga nagawa, ginagawa at gagawin pa, Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng aming mga tinamasan, kabutihan mo, na Lord, hindi po namin karamihan po sa mga pagpapalang aming tinatamasa, hindi po namin namamalayan. Amen. Ngunit Lord, Ikaw ay tapat, Panginoon. Yes, Lord. Oh Lord Jesus. So yes, Lord, continue, Lord, to focus our eyes, our hearts upon You right now. Yes, Lord. And as we study Your Word, allow us to be enlightened. Allow us, Lord, to receive as You pour out Your truth and change our lives, change our perspectives, our attitudes towards one another. Lord, we are continuously thankful for everything, Lord. We can never stop thanking You. And we will never run out of the things that we should thank for. For truly, Lord, Father God, everything that You do is more than our lives. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya Lord, hayaan mo, Lord, na ma-enjoy namin, Panginoon, ang Iyong presensya. Sampu ng lahat po na nandito ngayon, na mga mananampalataya po ninyo, Panginoon. As we continue to ponder upon You, Your goodness, and the truth of Your words, and even, Lord, ponder upon, Lord, Your gaze, Your embrace, and Your strength that continue, Lord, to uphold us and carry us through every trials, every hard situations in our lives. We just thank You, Father God. Hallelujah. Thank You, Lord. We give You praise. In Jesus' name. Amen.
start thanking Him and think about His goodness, ay hindi po tayo mauubusan. At ang sarap magpuri at sarap magpasalamat sa Kanya. Knowing, Lord, that what we are thanking Him for ay totoo po nangyayari. Amen? At hindi man po natin nararamdaman minsan, hindi natin na mamalayan, hindi natin naintindihan, at hindi natin po nakikita, subalit patuloy ang pagkilos ng Diyos. Amen? Behind us, before us, and continuously, no matter how unfaithful we become, He continues to fulfill His promises. Amen. Because His goodness does not depend on our attitudes, on our responses. He always pours out His goodness. Hallelujah. And that's why dapat na tayo matuto na lagi mong pasalamat. Amen? Alam po ninyo, when you actually begin to experience that kind of life, a life that you are so grateful, thankful, basta patuloy ka lang magpasalamat sa Panginoon. Alam po ninyo, unti-unti mabubuksan ang pananaw nyo na kahit maliliit na bagay ay nakikita nyo siya. Amen? Kasi nawawala na, alam niyo yung focus po ninyo. Kapag nakakalimutan po natin magpasalamat sa Kanya, ang ating focus ay nababaling sa mga problema, nababaling sa kadalasan mga negatibong bagay. Kung kaya nawawalan tayong panahon, even lakas na magpasalamat. Amen? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, subukan po niyo yun. Ang sarap po ng buhay na puno ng pasasalamat. Amen. Experience it. Araw-araw, magpasalamat kayo. Pagkising nyo, yun ang unang bigkasin nyo. Hanggang sa paghiga nyo sa gabi, para magpahinga, ay patuloy yung pasalamatan siya. Hanggang sa makatulog kayo. Paggising nyo umaga, following morning, ay magkakaroon ng kaibahan. Mag-iiba yung pakiramdam mo. Liliwanag ang pananaw mo. At mag-iiba ang pananaw mo sa mga kapwa mo. Amen. So mga kapatid, alam niyo, yun ang pampahaba ng buhay. Because God's goodness is always there. By faith po yun. Minsan hindi natin alam, wala namang nangyaring maganda. Amen? Pero hindi mo na mamalayan. Bakit ang araw sumikat ulit? Bakit ang naging presko yung hangin? Amen? Bakit sa tuwing pupunta ka sa hapagkainan, meron kang pwedeng kainin. Di mo ba? Ay, hindi po tayo mawawala ng... sinubukan ko yung talagang one. Although I'm doing this, actually. I'm doing this every day. I give thanks. Every time na... ibig sabihin, hindi ko na binibilang, hindi ko na tinitignan yung panahon, hindi ko na... Every time that I have chance, I always give thanks. Especially kung idle yung mind nyo, pasalamat kayo sa Panginoon. Then you will begin to see things. Pag tumingin ka lang gano'n, pasalamat ka sa mga nakita mo. And then, dadami na yung pasasalamat. Kaya sabi ni Paul, that we should be always thankful. Amen. Hindi tayo hihinto sa pagpapasalamat. Amen. Amen? Sabi ko sa Bible. Pati panalangin. Alam niyo ba, ang pasasalamat ay isang panalangin? Amen. Amen. Kasi ito po ay isang pakikipag-usap sa Panginoon. At alam po natin na kapag ikaw, when you are giving thanks always, you are opening the connection to God. And then when it's open, then God can talk back. Amen? Hallelujah. Ito lang po yung habang nag-worship po tayo. Ito yung nilagay sa puso ng Panginoon ko na hanap pa natin Panginoon na i-encourage natin at bawat sa atin ng magpasalamat.
Although hindi po ito yung aking topic ngayon. Amen? Amen. Ang ating pong, I think I shared this, but marami sa inyo wala pa noon. 2011, bagya ko na isang bahagi ito. Gusto kong balikan at habang nag-meditate ko kagabi, ito po yung malaking bagay na nami-misunderstand ng marami. Although, bahagya na isi-share from time to time, at sa akin mismo, sinihisi ko sa inyo. Even personal na counseling, sinasabi ko, kasi ito yung tama, di ba ba? Amen. At ano ba yung bagay po na ito? What is this that we need always na hindi ito lipas na bagay. Ito ay dapat pang-araw-araw nating pamumuhay. This should constitute our daily life. Kasi nga, when we were born in this world, we were born into a relationship. Di ba? Unang-una, sa Diyos. Pangalawa, sa mga magulang at mga relatives po natin. Hindi natin pwedeng piliin yung nanay at tatay natin. Di ba? Pati mga kapatid, mga pinsan, you were born into it. And instantly, you have so many connections. Amen. And, hindi lang yan. You were born into a neighborhood. So, inevitable po ito para sa ating pamumuhay. So let's get go straight to the point. It's about the power of the tongue. Alam niyo na yan. Yeah. Pinag-uusapan natin lang ito. Di ba ba? Alam niyo, mayroon akong ikukwento. Dahil nabasa ko itong kwento na ito. At it impresses on me. At yun ay, alam niyo, ito before pa yan, mga many years ago. At siguro magandang example po ito. Ang testimony po ng isang pastor na kung saan nandoon yung sa lugar nila ay, of course, malaki yung church building nila and then ongoing, maganda yung daloy ng dito yung kanilang pagiging Kristiyano or group or body of Christ doon sa lugar na yon. And then suddenly, sa tabi ng malapit lang, ilang block lang sa malapit sa kanila, ay may nagtayo ng nightclub. So parang na-taken aback yung pastor at ang ginawa niya, kasi nga nagtatribe, daming, siyempre gabi-gabi, puno-puno yung mga tao, diba? Kasari-sari na pupunta. At alam natin kung ano yung buhay, nightlife, di ba ba? So ang ginawa niya, he started cursing para mawala. Di ba? Normal nga lang, kalaban ni Lord yun eh. At after mga 1 month, nakita niya, imbis na ang nasa isip niya kasi pagka kinag-curse niya, after some time, mawawala na yan. Magigiba yan. O masasarado yan, di ba? Pero after a few weeks, lalong lumalago. Lalong dumadaming customer. Lagi napupuno ng mga paradahan. Tapos one night, nasa routine na naman siya. That night, lalakad siya. Iikot siya doon sa lugar na yun, ika-curse niya. And then suddenly, napatigil siya. Kasi deep inside him, God spoke. Why are you cursing the people whom I died for? The same who you are now. Bakit mo kina-curse ang mga tao? Kasi yung establishment is composed of these people. Walang people, wala yun, di ba ba? Sabi na realize niya na taken aback siya. Nagsisi siya, Lord, patawarin mo ako, Panginoon, mali pala yung ginagawa ko. So, ano gagawin ko? And then he prayed, and then
umuwi sa bahay. Hindi siya nakatulog. Pero sa madaling araw, umuwi siya, habang nag-pray siya, parang nag-impress sa kanya, why not bless them? Speak. Speak goodness. Because, sabi yung curse kasi, ang kalaban nagtatry. Amen? When you curse, you are opening the door for the enemy to thrive. Because yun po yung kanyang oxygen, di ba? Ang kalaban, ang oxygen niya ay negative. Di dapat, para mamatay ang kalaban, sikilin mo yung kanyang lifeline, which is oxygen, which is blessing or speaking. Use your tongue to release goodness, to release the goodness of God. Ano ba yung intention ng Diyos sa mga tao yan? Siyempre, nilikha sila ng Diyos, kasama sila sa pagtubos ng ating Panginoon. Kasi ang pagtubos ng Panginoon, Jesus died for everyone. Even for the criminals, di ba ba? Amen. So, anong kailangan po ng mga tao niyan? Kasi wala pong masasalita para sa kanila na maganda. Kasi nakikita, mga masama sila. Amen? So, anong nangyari? Imbis na sila ay, imbis na dumaloy ang katuwiran sa buhay nila, yung righteousness, ay kailangan mayroon mag-prophesy sa kanila. And then, ang ginawa niya ngayon, he started. Hindi siya mapakali. Gusto niya sa gabi na. Habang andun yung mga parokyano. So, pagdating ng gabi, he started doing it. You see, ang sabi ng Diyos sa kanya, pagka na-bless yung mga taong yan, at nabuksan ang pananaw nila, kasi siyempre, ang prayer mo is para magkaroon ng inroad ng gospel sa buhay nila, di ba? When you bless them that kung ano yung naratanggap mo, tatanggap nila. Kung ano yung malaman mo, malaman nila. Amen. And so he started blessing them. And then sabi niya, habang binibless ko sila, naramdaman ko na mahal ko pala sila. Na naawa pala ako sa kanila dahil wala sila sa tamang daan. Amen? So, nagkaroon siya ng burden sa kanila. You see, now when you pray and when you bless them out of the burden, ibig sabihin, natanggap mo yung burden ng Diyos para sa kanila. And so, when you release it, guess what happens? Blessing really goes to them. Alam niyo, in less na naman, nagsara. Hindi natin alam kung ano nangyari. Sabi niya, I believe that God blessed them. Na pwede iba, lumipat ng lugar. Pwede iba, nabuksan ang panaraw nila, mali yung ginagawa nila. Or maybe na-evangelize sila at na-born again sila. Kaya hindi na sila pumupunta. O yung iba siguro, nahuli ng asawa or something. Di ba? Di natin alam. So what said? But sabi niya, pero ang natutunan ko, I begin to study to use my tongue properly. Because ano ba yung intention or purpose ng Diyos na kinrate tayo na magsalita? We know that God used His words to create. Amen. So, alam po, lahat ng creation, lahat ng creation ay nag-aantay ng mga magagandang salita. Kasi yun po yung plano ng Diyos. Di ba? Sabi nga, kahit na isang bagay na walang hininga ay maririnig at susunod sa Diyos. Kaya sabi ni Lord, anong sabi? Kung walang magpupuri sa Kanya, ay yung mga bato mismo ang papalakpak, kakanta para sa Kanya. Amen.
Because everything was created by the words and by the power of the words of God. And so, ang DNA ng bawat creation is they listen to the Creator. Kung saan sila nagmula, ay papakinggan nila. Mapapakinggan nila. Amen? Kaya mga kapatid, so ano yung lesson na natin? Madali lang. Pwede natin tapusin ito kagad kung nakuha nyo na. It's actually yung pong puso natin, kaisipan natin, ay dapat yakapin natin ang katotohanan ito na sometimes ay mahirap, mahirap kasi nga it runs counter to your feelings. Sabi po sa Matthew 5:44, ito po sa Beatitude. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Wow. Kailangan mo palang mahalin ang mga sumasalungat sa iyo. Amen, mahalin. And bless those, pagpalain mo yung mga bagay ay yung mga taong sumusumpa sa iyo. Amen. Or nagsusumpa sa iyo. Amen. Gawan mo ng mabubuting bagay doon sa mga bagay ay doon sa mga taong galit sa iyo. Amen. At ipadalangin mo yung mga laging inaaway ka. Yes. Sabi niya, and pray for those who spitefully amen, use you and persecute you. This is a command. Bakit inuutos si Lord sa atin to? Kasi kabutihan po natin to, hindi dahil pinapahirapan tayo. Amen. Minsan, nagre-reason out pa tayo kay Lord eh. Lord, hindi nyo lang alam kung anong ginawa. Pwede bang hindi alam ni Lord? Wala namang hindi nalalaman ni Lord. Di po ba? Kagaya po ng pastor. Akala niya kasi, akala niya is doing the good thing. Ang kinakalaban niya yung diablo, di ba? Hindi. Gamitin mo yung bless ng mga tao, yung binless na ng Diyos para mawala ng bisa ang trabaho ng diablo. Yeah. Kaysa yung harapin mo ang diablo head to head. No. Why not bless those people whom the enemy is using? Yeah. Amen. Amen? Whom the enemy is manipulating or blinding. Yes. So alam nyo, mag-iiba po yung pamumuhay natin. Totoo po yun. At alam nyo ba, Kaya ako sinasabi. Ikaw talaga. It's very easy to see people, right? Na gano'n, yung mga umuupo sa'yo. At it's very easy to see yung mga, alam nyo, hindi nadapuan ng mga mahasamang curses. Pero hindi mahirap sa atin tignan na yung ating ginagawa ay tayo mismo ang unang nakakatamo nito. Yes. Amen. When you curse somebody, actually, you don't realize you're cursing yourself. Yes. Halimbawa, unforgiveness. Yes. Unforgiveness is actually allowing the curse. Amen? Pero alam niyo ba, sabi ni Lord, paano daraduli ang blessing sa iyo kung ikaw ayaw mong pakawalan ng blessing? Yeah. Amen. Amen? Yun po yun. Ibig sabihin, kung ikaw ay
Alam niyo po yung pitchel, pag puno na, hindi na itatas ng Panginoon puno na eh. Pero kailangan ibuhos mo lagi para panibago lang blessing mo lagi. Di mo ba? Yes. Oo nga, bless ka. Pero alam mo, hindi na tumadalo na yung blessing kasi nga ikaw pinigilan mo. Bandang huli, papapadi sa yung blessing mo. Hindi po yung nangyari ito eh. Parang di mo na nakararamdaman. Okay, pinless ka, you have so much money in the bank. Pero dahil hindi ka nagpapatawad, maubos din yun. Kasi hindi napapalitan. Amen. So, when you curse, think about it. Hindi mo alam na ikaw ang unang kinecurse mo. Sarili mo ang unang kinecurse mo. Because it's a door for the enemy also to allow curses to you. Amen? Amen. Ikaw mismo nagbubukas. Anyway. Alam niyo po yung description ng blessing? It's like this. May the Lord grant you all His intention for you. I declare over you that God's full intention for your life from the beginning will come into fruition in your life. Parang gano'n. Whatever God's intention is into your life, I will allow that to happen. So when you bless, you are allowing that. Ano man yung plano ng Panginoon sa taong yan, mangyayari. Amen. Ikaw ang susi ng pagpapala. At alam niyo ba na kung ikaw ang nag-release, yung blessing ng taong yun, hindi mo naman lang dumadaloy sa'yo. Amen. Because it is through you that the blessing goes. Amen? Amen. So the power of the tongue. So this is our challenge. For this is where many of us have failed and fallen into condemnation. Our tongue, our vehicle for speech, has taken us, or many of us, down the wrong path. But it is the one thing that we need for the release of blessing. Okay. So thinking blessing is only the beginning. Speaking is the releasing of it. Pag inisip mo, maganda, inisip mo yung magandang, di ko ba? Pero paano mo i-release when you speak it? Especially, minsan, nag-speak tayo, half-hearted natin kasi nga kilala mo yung taong yun. So, bago mo sabihin, siguraduhin mo na walang sabit yung puso mo. Amen. Amen. Kasi pagka hindi mo sa puso mo, Yeah. parang patak-patak lang. Yes. Pero kung walang sabi, walang plug, buhos siya. Amen. Amen? So kailangan talaga, you need to speak. You see, the Lord has already spoken. So yung blessing ng Panginoon, nirelease na ng Panginoon. Kaya lang, yung mga recipient, kung saan-saan sila, hindi sila nandun sa kung saan tatama yung blessing. Amen? Halimbawa, sabi ni Lord, by His stripes, we are already healed. That's a blessing. And it was already released. Sinabi niya, spoken. Words, spoken word po yun.
Pero bakit isa hindi natin natatanggap yun? Kasi wala tayo sa lugar. Para mga yung sabihin, ito yung shower. Huwag ka mag-shower dito. Switch mo dito, andun yung shower. Ako yung sabihin, Amen. tumapat ka sa blessing. Amen. At paano tumapat? Pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Kaya minsan nagko-complain sila, mali, hindi naman totoo yan eh. Sinasabi ko lagi, pero hindi naman nangyari. Eh, yun po yung dahilan, mga kapatid. May kondisyonis po yung blessing sa buhay natin. Amen? Halos lahat ng mga pangako ng Diyos ay lahat may kondisyon. Pero si Lord, pinakawalan na niya. Hindi na siya namimili, nasa faith mo na lang. Amen? It's your faith. Kaya alam niyo ba, sabi po sa James chapter 1 verses 6 to 8, sabi po dito, or sa verse 5 kasi, those who ask for wisdom, asking for wisdom. And then God gives you the wisdom. Sabi niya, but let him ask in faith. Verse 6. With no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Ibig sabihin, kung nagda-doubt ka, para kang tubig na tinatangay lang ng hangin. Kung so dito yung hangin, doon ka. Kung dito yung hangin, doon ka. Wala kang direction talaga. Amen? Kung nagda-doubt ka. Kaya sabi po dito, for let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So, of course, lahat ng blessing, kailangan by faith natin tinatanggap. Kailangan ng faith. Amen? Kailangan ng faith. So sabi nga, pagka nagda-doubt ka, lagi, para kang naglalakad na zigzag. Hindi mo lang kung saan pupunta, baka manitor o baka malaglag o something, di ba? Pero kapag meron pala di kalsada, may linya yun. Minsan sumasalubong ka na doon sa opposite direction, di ba? Ganun po yung doubt, nagda-doubt. So when you speak, make sure that you are all for it by faith. Di ba? Amen. Proverbs 18:21. Okay, alam natin ito. Death and life is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So, ano po yung sabihin? The power of the tongue. Pag sinabi mo yung mga pangako ng Diyos, sabi, when you speak the truth of the Word of God. Sabi doon, if you love what you're doing and you are for God, then ina-enjoy mo yung prutas ng mga sinasabi mo. Di ba? Because when you speak out of faith, it happens. So you benefit it. You will be benefited. Amen? So, ito po yung ibig sabihin ito. Life and death. Kaya, it works both ways. Yung tongue, it works both ways. When you bless, good things will happen. When you curse, don't go that way. Diba? Kasi alam nyo, ito yung kinalakihan nating molde or kinalakihan nating tradisyon or kinalakihan nating ugali. Di ba? Alam nyo na pagka ino-offend ka, ang sarap. Karapatan mo naman kasi, di ba? Ang sarap gumawa ng yung iba pa nga pa, di ba? Habang nagbibinibrit nila yung galit nila, nagsisharpo ng
Gucci pa. Pinaghahandaan talaga. Nag-iisip. At magsasalita. Oras na makita kita. Yun po yung buhay na tatahakin ng sumpa. Hindi nyo naman malayan yun. Alam nyo, literal yung sinasabi ko. Di ba? Pero hindi naman ganun lagi lahat. Pero ganun ang daan po noon. Di ba, minsan nga, mas maganda yung sinasaka kasi sinabihan ka ng di maganda. Kasi dala-dala mo yun hanggang sa libing mo kung hindi ka nagpapatawa. Di ba? So alam niyo, marami namamatay na tao, dala-dala, masakit na puso. Meron yung nakaratay na pag dumating tayo niya, palayuin niyo yan. Namamatay na nga, di ba? Gawin pa rin. Pwede ba palisin niya? Ayaw ko makita ang mukha niya. Oh. Dala-dala ko sa hukay. Kawawa naman, no? Mula noon, hanggang sa deathbed niya, dala-dala niya yung mga bigat. Miserable po yung buhay ng taong gano'n. Yeah. Amen? Alam niyo kasi ang kalaban, yun ang ini-enjoy niya lagi. At gusto niyang isalin sa tao. Amen? Pero ang tao, hindi po created for that purpose. Nadalhin ang mga masasama na ganyan. Ang diablo, yun ang dala-dala niya lagi. Forever. Kahit na sa impyerno siya, dala-dala pa rin niya yun. Amen? Pero ang tao, hindi po disenyo pa ganun. So why not live out now? Why should we wait for that time na wala na? It's all the chances are not already gone. Now, mga bata pa tayo, kasama kami. Ay, gawin na natin mamuhay ayon sa katuwiran ng Diyos. Ayon sa kasiyahan ng Diyos. Amen. Di ba ang sarap ng buhay kapag wala kang inaalala, wala kang alam na kaaway. Amen. Alam nyo, ang isang taong may kaaway ay mayroong suit lagi na sunglasses na nadidistort po yung pananaw niya sa maraming bagay. Pagka may galit ka, hindi mo inayos, para kang ganon. Pag nakasuot sa iyo yun, lagi-lagi mong suot yun, hindi mo dinidil yun. Yeah. So, kahit ang tao maganda, pangit ang tingin mo. Yeah. Kahit ang tao magandang intention sa ginawa niya, wala naman siyang masama na balak. Yes. Yun lagi naisip mo. Yeah. Kaya hindi masaya ang buhay mo. Hello? Amen. At dahil ang sarap magsalita kapag ka ikaw ay galit, kasi release mo yan di ba? Feel mo pa, di ba? Ay, buti na lang, nasabi ko lang sa kanya. Pero hindi mo alam, dala-dala pa rin. Yes. Nasabi ko na. Pero next time na makita mo, galit ka ulit. Tapos may nasalubong ka, nabangga ka, galit ka na sa kanya, hindi mo nang kaaway. Kasi dala-dala mo, yun ang sinasabi ko. Damay-damay. Imbis na blessing na i-release mo, curse. Di mo ba? Alam niyo, may nakakasalubong ko mga taong gano'n eh. Sa NTR lang, di mo sinasadya. Di ba? Minsan, napangga mo dahil nagtutulakan. Right? Para kang kakainin na. Gumalayo na lang ako kasi mahirap katabi yun. Di ba?
Wala ka namang ginawa. Pero sobrang galit ka agad. Hindi niyo namamalayan kung kayo po ay mayroong problema pa sa mga ganon. Ganon din kayo. Hindi niyo namamalayan na. Siguro walang nagsasabi siya. Takot na magsabi sa inyo. Kasi tatamaan sa inyo. Makakarinig sa inyo ulit. Amen? Totoo po yun. Let's be real. Amen. Kaya natin na-expose to, gawain ng kalaban to. Amen. I want to, alam niyo, pag ito yung nawala sa atin bilang isang klesya, damdam na damdam ng taong papasok dito. Kasi hindi yung tawag nila kasi sa mundo is vibes. Di ba? Vibes. Pero actually, it's the atmosphere ng Holy Spirit. Yung presence po ng Holy Spirit. Kapag ka tayo ay wala pong dinadala, amen? Alam niyo ba na yung dala-dala mo, nangangamoy yun sa Espiritu? Totoo po yun. Totoo po yun. Yung dinadala mong negatibo, nangangamoy sa Espiritu. Kahit na magpaligo ka na magpaligo, magpabawal pa pa mo, sa spiritual na realidad, may amoy po yun. At na-attract po ng kaaway. Yes. Amen? At pagka may pumasok dito, sari-sari ang maamoy. Yung spirit ng dala-dala din niya. O yung spirit niya, kung wala na siyang maamoy gano'n, wow, biglang iba yung pakiramdam ko dito. Amen. Para po nasa langit. Amen. Hindi po malayo mangyari yun. Nangyayari na po ngayon eh. Amen. Siguro yung mga ibang kapatiran na may dala-dala, wala dito. Joke lang, pero... Sabi na Iman. Bakit sila tumatawa? Alam po ninyo, marami po kami kasi, di ba nagsishare kami, yung every time na pagkatapos ng service, yung mga newcomers, we talk with them, and they share the gospel, di ba? Sometimes yung nananaw sinishare, oo nga, pagkapasok po dito, iba yung nananaw ko, parang ang aliwalas. Mas parang ang liwanag. Kaya na maraming may sa atin. It's about the atmosphere of the Spirit. Amen. Amen. They feel it. They feel the love. They feel the presence. Hindi lang ma-explain, but they feel the presence of God. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, especially ngayon, every time that we come in, alam mo may dala ka pala hindi na issue na hindi na i-deal mo na kaagad. Alam niyo bakit? Isa sa mga rason yun para magkaroon tayo ng alam po ninyong service or worship na walang hindrance. Amen. Alam niyo kahit na anointed po yung minsan yung nakatay dito ng dala-dala po niya, yun mararamdaman niya kung mayroong mga bigat dyan. Especially yung nakataas ang kamay tapos ang haba ng mukha. Pag nakikita ng worship, nagdadala din siya. Totoo po yun, hindi niyo namamalayan yun. Ako lang dito, minsan ba nakikita ko dito, kala ko, inaaway ako eh. Ibang tingin sa akin eh. Kasi wala kung sino? Sorry, Pastor. Wala akong tinutukoy ha. I'm just telling the truth. Yeah, amen. So we will be aware. Pagka-aware ka kasi, saka mo didil. Pag di ka aware, wala. Yeah. Amen. Di ba ba? That's right. Amen. Because yung pong purpose po ng pag-share ng gospel is actually, we expose the truth. So when you expose the truth, it comes with it, na-expose mo yung lie, yung mali.
Kasi yung truth, iirawan niya yung mali. At kung tanggapin mo yung katotohanan, yung kasinungalingan na na-build up sa pagkatao mo, unti-unting maglalaho at mapapalitan ng katotohanan. Ganun po yung pagbabago ng isang Kristiyano. Every time na tinanggap nyo yung truth, a lie in your life goes out. Hindi mo na magagawa. Alam niyo, siguro several months ago, nakumbig ako sa isang bagay. Pero parang isang bagay na maliit lang. Pero nakumbig ako ng Panginoon. Alam niyo yung pagkubakan sa restaurant, kumuha ko ng extra mga toothpick. Totoo mo yan. Hinihinto mo sa bako kasi bisa pag lalagan ka, nabigay ka, kailangan mag-toothpick. Wala, di ba? So, nakumbig ako, sabi ko, nakita ko, nagdadakaw din pa kayo. Unless ipaala ko, pahingin toothpick nyo. So, hindi ko na ginagawa. Minsan natitim ka, hindi. So, kaya ano ginawa ko, bumili ako ng toothpick. At naglalagay na ako sa bag ko. Totoo po yun. Nung mula noon, nawala na yung urge na kumuha ka. Alam niyo kung totoo po yun, kasi nung ako'y nagtatrabaho pa, dati, pa isa-isa, dalawa, kung kailangan kong bond paper, mag-uwi ko sa bahay. And then, ikaw to a point na pauwi ko, humila ako ng ilang pirasong bond paper. Nakunbig ako, sabi ko, mali pala yung ginagawa ko. Meron akong pambili, bakit ako kuha dito? O, hindi naman nila papansinin eh, ilang piraso lang. At kahon po yung bond paper sa opisina. Ako yung sabihin. Amen. So, what I'm saying is, when you see it, wala na. Sabihin, hindi na bahagi ng buhay ko. Nailawan sa akin yun eh. Amen? Nailawan sa akin eh. So, every time na gagawin mo, mayroong conviction ng Lord. Hindi. Sabi ng Diyos, kunti lang naman eh. Totoo po, alam niyo yung, akala mo yung inisip mo yan, inisip siya kalaban. Kunti lang, wala namang halaga yan. Okay lang yan, di naman nila sinisita yan. Oo nga, pero between you and God, there's a problem. Amen. Mali na bagay. Pero, i-accountable mo yun. Ilan yung malilig na bagay sa buhay mo? Totoo po yan. So, when God illuminates something, pakinggan nyo. Kagaya yan, ito talagang in-expose natin ng dire-diretso. So, kung mayroon ka man dito, I do not know, hindi ko alam yung mga tinatago ng mga sa atin. Sa atin may mga tinatago na mga mali na bagay. Deal with God. I-deal natin kay Lord. Huwag niyo mag-iba yung buhay niyo. Bago kayo magsalita, isipin niyo, nakaka-glorify ba sa Panginoon? Yun lang na yung pag-usapan yung isang kapatid, pero negatibo. Allah. Negatibo. Ibig sabihin, pwede yung pag-usapan sa kapatid para i-build up siya o ipadalangin, hindi pagchismisan. Kasi alam niyo yun, pagka pinag-usapan niyo isang kapatid tapos wala na yun. Hindi lang chismis yun, paninira na yun spiritually. Pwede kung mayroon ka napuna, kung kaya mo kausapin diretso, sabihin mo.
Sabihin mo, sis, nahiyaman ako sabihin, pero ito yung inanong Panginoon sa akin eh. Yung, kahit dalawa lang. Sabi mo, huwag kang ma-offend ha. Magpasintabi ka mo, huwag kang ma-offend ha. Ito yung napapansin ko kasi, alam ko parang hindi yata tama. Amen? Or kung alam niyong matara yung kapatid, Ay, naku. pag-pray niyo muna ng matagal, duduloy niyo sa prayer. Amen. And then bless. Amen. Speak goodness. How? Lord, napansin ko sa kapatid ito, nababurden ako, Lord, I just bless her. Panginoon, hayaan mo na maliwanagan siya. Hayaan mo na ma-bring out sa kanya ito. Amen? I tell you, God appreciates it. Kasi yung kinamumuhay yung sometimes, mahal din ng Panginoon yun. Kaya sabi ni Lord, love your enemies. Hindi ba na enemy yun eh? How much more pa? Di ba na hindi mo enemy? E dito nga sabi yung kalaban mo na mortal. Mahalin mo. Ang pagpapatawad ay mapapatunayan na totoo kapag kaya mo siyang ipadalangin at pagpalain. Amen. Amen? Pagka totoo sa puso mo na, Lord, nire-release ko na kapatid dito. Hindi ka pa nakakausap, Lord, pero nire-release ko na siya. I want to pray this thing. And Lord, pagpalain mo siya, Lord. Ano man ang gusto niya sa buhay na pinapadalangin niya, I pray, Lord, release it para sa kanya. Ano man ang may problema sa pamilya, Lord, pagpalain mo. Magkaroon ng kasagutan ng mga problema niya. Amen. When you can say that without any hindrance sa puso mo, then napatawad mo na siya. Kaya pagka meron ko nakausap, i-bless mo siya. Ay, yun mahirap, pastor. Basta pinatawad mo na siya. So, parang may problema, di ba? Kung pinatawad mo siya, pero parang dating pa rin. See? Alam niyo, minsan, hindi natin susundan yung feeling. Pag binless mo siya, na iba-iba yung feeling mo, but still do it. You know why? Because you're opening your heart to the right thing. Amen. And God also will heal you. Amen. Pagka ginawa mo yun, ay magkakaroon ng paghihilo mo yung puso mo. Amen. At magagawa mo ang tama. Amen. Amen. By the time ng panahon, kaya mo na siya i-bless talaga. Totoo. Bless mo na siya. Amen. Nakangiti ka pa. At pagka nasalubong mo siya, wala ka na maramdaman na masama sa kanya. Yun ang totoo pagpapatawad. Oo. Baka i-review mo pa siya. Isa magtataka, bakit? Wala, basta wala ka na kayo. Sa kapag tamang panahon na lang, alam mo, dati inis-inis ako sa iyo eh. Pero tapos na yun, di ba? Nasasabi mo na kasi ayos na. Amen. Kasi iba pa yung sabi mo na galing ka, tapos sabi mo yun. Pwede ba tayo mantay ng mamayang 12:30? So, every day, our mouth exercise that privilege. When the tongue has done its part, the rest of the body has to deal with the consequence of the words, whether they were life-giving or not. Amen? So, exercise po natin yun magsalita. So, the tongue may be named as the culprit, but in actuality, it is an unrenewed mind or heart that feeds the tongue with its content. So it's the mind. Kaya nga, pagka narinig nyo yung mind mo,
yung ating pong delay, output, na alam niyo sabi nga makapangyarihan po ang dila natin. Para itong isang timon, sabi sa Bible sa James, di ba? Para itong isang timon ng malaking barko. Alam niyo yung napakalaking barko, ilang libong tonelada. Pero ano yung nagpapaikot-ikot sa kanya? Yung mali na timon sa likod. Amen? Mali na timon. So, ganoon din po tayo. Yung dila po natin, depende kung saan mo ipaikutin yan, doon dadalhin ang buong katauhan mo. It can destroy you or it can make you. Amen? So, sabi niya, bridle your tongue. Bridle, alam niyo yung bridle, yung anong tawag doon sa pan, yung horse bit. Nilalagay dito para kayang-kayang palikuin yung kabayo. Diba? So, when you bridle your tongue, ibig sabihin may control ka. And allow the Holy Spirit to bridle it. Amen? Amen. Glory to God. And this, a little more back. So, bridling our tongue with a gentleness and vigilance beyond human ability is the Holy Spirit who guides our tongue. So, it releases life more than death. It releases life more than death. 1 Peter 3:10. Saan po yung 1 Peter 3:10? For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Amen? So in the long run, bridling our tongue under the power of the Holy Spirit. Yung bang quick to retaliate, let us actually be more subtle. Kailangan kontrol natin, nag-iisip tayo, at dapat ang Holy Spirit ang guide natin. Amen. Amen? At alam nyo, when you speak goodness lagi, sabi nga hindi pwedeng sa isang bukal ay lalabas ang mapait at matamis. Amen? In one spout, hindi pwedeng lumabas yun. Hindi po nangyayari yun. Na ang alam niya yung spring, kung matamis ang tubig niya, matamis lang talaga. Hindi pwedeng magbabago. Amen? So, ganoon din po yung ating dila. Kung ang source lagi ay Holy Spirit, laging buhay ang lumalabas sa mga dila natin. Amen. It builds life. It builds up people. It builds up things in our lives. So, kailangan tayo marunong gamitin ang ating mga dila. Sabi nga, it's not actually the tongue, it's the mind that puts content to the tongue. Amen? So, kailangan talaga, i-bridle talaga yung isip. Kaya nga, babalik na ulit tayo sa very foundation ng salita. Romans 12:2. Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen. Matatransform tayo by renewing our mind. And it should be daily sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, actually, I have so much more to share, but alam nating principle. Speak blessings. Amen. Sabi nga how can you, alam nyo kasi yung blessings is actually comes from the goodness of God. Kasi nga, God is good. Always good. He's always good. So how do we put into reality yung goodness? When we bless. Amen? Paano ba maranasan ang kabutihan ng Diyos sa mundong ito? Tayo mga tao ang channel. Amen? So, pati na mga salita natin, dapat doon lumalabas, especially. You speak blessing.
And you know why we bless Israel? We speak blessing to Israel even right now. Why? Because that's what God says. Amen? Kailangan i-bless na po natin. That's why we always consider and we pray for them every time that mayroon po tayong prayer meeting, prayer fasting sa end of the month. So, in the same manner, binibless natin ang mga, pati yung katawan po natin, alam niyo ba? Hindi pagka may nararamdaman ka, hindi daing. Yes. Dapat blessing. Amen. I practice that and I repeat. Ibig sabihin, sandali lang po. Bless your, kung ano gusto mo, bless yung hero para gumanda, bless mo. Yes. Amen. Your organs, your heart, your knees, kung medyo kumakalog din, bless mo. Alam niyo, mababago, ibig sabihin, maibsan. Sometimes it may still be there, but iba yung mararamdaman mo pagka binibless mo. Hindi si Diablo,